Ako rin po ay naniniwala na wala talaga sino man sa atin ang pwedeng makatakas. Hindi natin pwedeng matakasan ang batas habang buhay. Okay? Abay siguro mas maigi pa na sumuko ka na lang. Baka mapadali pa ang or maging magaan pa yung buhay mo. Pero yung ikaw ay patago-tago, napakaliit ng mundo mo, di ba suffocating? Di ba, nakaw, ang hirap nung ganun, wala kang kalayaan na mag-travel, pumunta sa lugar kung saan mo gusto. Ibig kong sabihin, ang liit ng mundo mo. At pag lumiliit ang mundo mo, yun yung, nako, ang saklap niyan. Parang, parang, uh, nilalagay ka sa isang lugar na paliit ng paliit, 'di ba? Ay talagang ikamamatay mo 'yan. Lalo na sa mga taong katulad ni Kibuloy na nasanay sa malaking audience, sabihin na natin, mataas ang exposure niya, madalas ay makikita natin on television, sa kanyang mga social media platform. Tapos ngayon, zero, wali, nagtatago. Ang saklap. Ang hirap magtago. Ang hirap ng kalagayan ng isang pugante. Dahil totoo, ulit-ulitin ko, hindi mo kayang takasan ang batas habang buhay. Siguro makikita natin, marami ng mga kriminal ang nag-attempt talaga na tumakas, magtago sa batas. Ang iba dyan, nagpapalit ng anyo. Pero yun nga, lahat yan natitiklo pa rin. Okay? Darating sa punto, hindi man ngayon, sige, hindi man ngayong buwan na ito, matatapos na ang Abril eh. Sige, malay mo next month, di ba? Masakote rin etong si Kibuloy. Yun lang, ako'y naniniwala na meron talagang tumutulong, merong posibleng nagtatago, okay, dito sa most wanted na ito. Dahil kung siya lang, kung yung kanyang mga private army lang ang aasahan niya, nako, mahina pa rin yan. Meron talagang isang malaking individual, malaking tao na tumutulong kay Kibuloy. So yun, hindi mo kayang takasan ang batas. Hindi mo magagawa yung takasan habang buhay. Yung habang buhay ka na wanted, oh my God, napakahirap. Ano ho? Most wanted ka habang buhay. Abay, mas maigi pa siguro na pagbayaran mo na, harapin mo na yung hustisya dahil, nako, sa maraming pagkakataon, kung kayo po ay magsisi at pagbayaran yung inyong mga nagawang kasalanan, darating talaga sa darating sa panahon din na magiging free uli kayo. So sa ngayon, etong kalagayan ni Kibuloy, ang saklap. Napakasaklap na ito para sa pamilya ni Kibuloy. At lalong masaklap ito sa kanyang mga taga-suporta, taga-sunod. Dahil yung mga yan ay hindi naman naman siguro ang gagawin. Kailangan pa ba nilang maniwala sa isang o sa iniidolo nila na pastor ko, no? Or gusto na nila siguro karamihan sa mga yan na harapin na ang katotohanan. Na sila ay nabudol, na sila ay napaniwala, na nabaluktot ang kaisipan nila netong isang nagkunwari, netong huwad na pastor na ito. Hindi niya matatakasan ang batas habang buhay. O, diba? Abay, sinong nagkait ng kalayaan sa iyo, hindi ba't sarili mo rin? Dahil sa ginagawa mo ngayon bilang pugante, talagang lalo kang nawala ng kalayaan. Tapos magsisigaw na sinisiil yung kalayaan na itong si Kibuloy, ginigipit at kung ano-ano pa. No, diba? Paawa po kayo. Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros calls on the Department of Foreign Affairs to cancel fugitive Apollo Kibuloy's passport. Nauna na nga po na kinansela yung mga lisensya ng napakaraming armas na itong si Kibuloy na ginagamit syempre ng kanyang private army. So, kanselado na yon. At yan po ang malaking ipinasasalamat ni Senator Risa Ontiveros na ginagawa ang kanyang trabaho, kanyang tungkulin para sa ating bayan. Kung yung ang puganteng kongresista ay nahuli, alam natin kung sino yon, si Teves, sana naman maaresto din ang puganteng religious leader. Don't worry, maaaresto talaga yan. Tama yon, maliit ang mundo, hindi niya matatakasan ang batas habang buhay. At yung ating teknolohiya sa panahong ito, Diyos ko po, no?
Talagang nalalapit na po ang namasakote etong most wanted na ito. At sigurado tayo na makakansela rin ang kanyang passport. Ang saklap, no? Napakasaklap. Yung ikaw ay kilala sa buong mundo bilang masamang tao. At yun nga, napakasaklap din po nito sa mga followers ni Kibuloy dahil yung kanilang idolo, yung kanilang sinasamba ay napakaraming karumal-dumal na akusasyon. So talagang litong-lito ang mga yan. So para maiwasan, para matigil na ang kalituhan nyo, abay tigilan nyo na ang kahibangan nyo sa paniniwala sa isang huwad na pastor na katulad ni Kibuloy. Good luck!